Sa aming ang paglilibot, nakakuha pa kami ng tila dagdag na mga twist sa kwento. Ako po si Vilma Victor Rotor, 75 years na po ako nakatira dito sa Mandaon. Ayon sa mga kwento ng mga matatanda noon pa nga, yung pader daw dito sa amin na may sign ng ahas, ito daw ay sign ng mga kayamanan na magbaon ng mga ginto. Ayon kay Dennis na 36 years old na residente ng Mandaon, Masbate, ang nasabing bato, isa raw talagang treasure shrine. Kasabihan ng mga matanda dati, mga unang tao yon, may haka-haka daw sila na yung mata, may nakuha daw na bulawan. Mga bata pa kami, nagdadaong kami doon, naniniwala talaga kami kasi sumusiga yung mata niya dati. May submarino daw nga nagkukuha ng kayamanan doon, yung bulawan na mata. Kumikislap dati yon. Ngayon hindi na eh. Nagiging bato siya kasi ang balita ng mga kinidlatan daw eh. Hindi lang yan, dahil may makamandag ding paniniwala ang ilang mga residente. Bababa sana siya sa dagat kasi makipaglaban siya sa mga pating. Hindi siya nakababa sa dagat, kinidlatan siya. Parang may may ginto. Pinuha na sang kidlatan, ang ginto. Ay an ahas, nanging bato na. Ang bidang ahas sa kwentong bahay na ito, may connection din daw sa ating kultura. Sa Pilipinas, maraming kwento talaga tungkol sa ahas. Kasi ito yung pinakamapanganib na hayop. Dahil doon napakaraming nalikhang kwento ng mga Pilipino tungkol sa ahas. Pero ang tanong, sa dinarami ng mga kwento tungkol sa ahas na bato, alin nga ba ang totoo? At narito pa nga ba ang ahas na bida sa kwento? Well, let's hear it from the expert. Ilang grupo na raw ng researchers mula sa University of the Philippines ang nagsagawa ng pag-aaral sa nasabing ahas na bato. Ayon sa kanilang pananaliksik, ang tinatawag na ahas na bato na ito mula sa Mandaon, Masbate, na kasing taas ng mga bundok sa lugar, hindi sinumpang ahas, kundi natural na rock formation. Salungat dun sa paniniwala ng mga nakatira po sa lugar, ang rock formation po na ito ay nabuo sa pamamagitan ng isang geological na aktibidad. Base po sa mga nakalap natin na mga initial na impormasyon, ang lugar po na ito ay nakapaloob sa isang formation. Ang tawag po ay Lanang Formation. Ang Lanang Formation po ay parte o bahagi ng Masbate Stratigraphic Column. Maaaring nabuo mga millions of years ago na. Mabilis daw itong nanigas at naging rock formation dahil sa temperatura. Nagbigay ito ng illusion ng isang petrified basilisk o mythical creature na naging bato. Dahilan kaya tinawag daw itong ahas na bato. Alam naman natin, karamihan sa mga magagandang rock formations ay pinupuntahan ng mga tao. So, mahalaga na huwag tayong gagawa ng mga aktibidad na maaaring ikasira nitong mga rock formations, kagaya ng pagtatapon ng mga basura, pagpuputol ng puno. Ano tayo malikhain sa pag-iisip. Lumilikha tayo ng mga kwento tungkol sa mga bagay-bagay. Hindi basta-basta natin binabrush aside na, ay, walang kwenta yung batong yan. Dinadagdagan natin ng istorya. At para sa mga taga roon sa lugar na yon, yun ay napaka-importante kasi nagiging landmarks nila yan. Nagiging source of pride na rin. Sabihin man natin na totoo man o hindi yung kwento ng ahas na bato, laman yan ng kultura at tradisyon na meron dito sa amin sa Mandaon.